Magandang umaga po mga kakanto. Muli po ang aking pagbati ng magandang araw, magandang gabi. Sa mandako ng mundo kayo naroroon ngayon. Kumusta po kayo? Ngayong araw po ay paksa sa vlog ko ang Holy Week long ride namin mula Naik, Cavite to Mulanay, Quezon, na may layong humigit kumulang sa 276 kilometers at may travel time na 7 hours kung walang stopover. I-introduce ko din sa inyo ang Bundok Peninsula, overview nito at ano-ano ang mga activities na pwedeng ma-enjoy habang nagbabakasyon dito. Shout out! Pero bago yan, ay mega loud shout out muna sa aking mga kasama sa long ride na ito. Kay Manny at sa mga wagas sled riders sa pangunguna ni Press Fate, BPJM Medina, JC, Mache, Rose, Leia at kay Papa Sam. Welcome to Tattoo the Heroes Pure Moto Black. April 17, 2025 ng madaling araw ay tumulak kami ni Shala Moto from Naik, Cavite to SM Dasmariñas para doon magkita-kita ng mga kasama namin sa long ride. Paalala po sa mga baguhan na naglo-long ride, siguraduhin po ninyo na nasa kondisyon di lamang ang mga motor ninyo at higit sa lahat ay ang mga riders. Parating isaisip ang road safetyness. Mainam ay meron kayong intercom or headset para sa communication habang nasa ride. Ito po ay para maiwasan na may maiwanan o kaya ay may maligaw. Ilalagay ko sa description ang online store kung saan nakabili ako ng headset na para talaga sa mga riders. From SM Dasma ay nag-exit kami ng Cavite Province via Carmona, then Santa Rosa, Laguna. Mas mabilis sana kung sa Tagaytay, Talisay Road kami dumaan, pero medyo kabado 20 ang mga lead riders dahil madilim at matarik nga naman ang mga sigsag pababa ng Talisay, Batangas. Kung nais nyo na di gaanong mainit sa daan kapag maglo-long ride kayo sa panahon ng tag-init, ay madaling araw kayo umalis. Depende na sa layo ng destinasyon nyo. Ang Bundok Peninsula ay 3rd Congressional District ng Quezon Province na matatagpuan sa dulong bahagi sa southeastern part. Ang tatlong sides nito ay napapaligiran ng karagatan. Sa east side ay ang Ragay Gulf, sa south naman ay ang Sibuyan Sea, at sa west ay ang Tayabas Bay. Pagsasaka ang pangunahing hanap buhay ng mga mamamayan dito. Majority ay coconut farming at pangalawa na lamang ang pangingisda. 12 bayan lamang po ang nasasakupan ng Bundok Peninsula. Marami po ang nagkakamali na isinasama ang ibang bayan. Binubuo po lamang ang 3rd Congressional District ng Quezon Province ng mga sumusunod na bayan. Ang pagkakasunod-sunod po nito ay base sa pinakamalapit sa Maynila: Padre Burgos, Agdangan, Unisan, Pitogo, Makalilon, General Luna, Katanawan, Mulanay, San Narciso, Buena Vista, San Andres at San Francisco. Sa mga di nakakaalam, ang Bundok Peninsula, 40 to 50 years ang nakalilipas ay pugad ng insurgency o pinamumugaran ng mga rebuilding NPA. Napabayaan di umano ng rehimeng Marcos Sr. ang parting ito ng Quezon Province. Dahil dito ay naging isa sa pinakamahirap na distrito ito ng Quezon. Walang maayos na kalsada, nag-iisa ang pampublikong ospital at wala noon na university or colleges man lang. Bakit travel destination na ngayon ang Bundok Peninsula? Nakilala sa magagandang mga beaches ang Bundok Peninsula simula nang magkaroon ng konkretong kalsada mula sa Padre Burgos patungo sa Pitugo na di na kailangan dumaan sa Gumaca, Quezon para mabilis na makarating sa kabisera ng Quezon, ang Lucena City. Malaking tulong din ang pagkakaroon ng port sa San Andres, Quezon, na pinakamabilis na route papunta sa Bicol Region.
Simula sa Padre Burgos ay magsasawa kayo sa mga magagandang beach. Pero kung world class ang gusto nyo na ma-experience, ay tumuloy na kayo sa bayan ng San Andres, kung saan matatagpuan ang isla ng Alivijaban. Pero kung gusto nyo lang naman maligo sa malinis at crystal clear na tubig ng dagat, ay may kanya-kanyang pinagmamalaking beach ang bawat bayan dito. Kapag Holy Week naman ay uso dito ang Moriones Festival na pinaniniwala ang dinala ang tradisyong ito buhat sa lalawigan ng Marinduque. Tumuloy kami sa bahay ng aking panganay na kapatid sa bukid sa barangay San Isidro. Dahil sulib ng nyugan ay nagpasawa agad ng buko, kung tawagin sa Maynila. Pero tinatawag namin dito ito na mura o malambot ang laman. Ang ibig sabihin dito ng buko ay prutas na kasisibol pa lang, galing sa bulaklak at di pa pwede pakinabangan. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3, 3. Beautiful. Salamat kaya. Mula na yan din. Wala na po. Saan ka galing? Sa Cavite na ako nakatira. Day 2 namin sa Mulanay. Target namin today ang mag-overnight swimming sa Talisay Beach ng San Narciso, Quezon. Swerte dahil may mga pag-alagalang mga senturyon. Hinahanap daw nila si Longhino. Nakatakdang pugutan ng ulo si Longhino sa linggo ng pagkabuhay ni Jesus. At yan ang main attraction dito sa tuwing sasapit ang linggo ng pagkabuhay. Grupik. Dahil naubusan kami ng cottage sa Talisay Beach, ay dito kami napadpad sa Gabrielas Beach and Resort sa katabi lamang ng Talisay. Swerte pa din dahil may naabutan pa kaming huling cottage. Kaya kainan na ng tanghalian bago lumarga sa pamamangka patungo sa mga kuweba, at doon kami magsuswimming sa Napinto Cave mamaya. Akala ko ay hindi na ako makakasama sa boat riding dahil ako sana ang maiiwan sa cottage para magbantay. Pero inassure kami ng staff ng resort na walang mawawala sa aming mga gamit. Ayun, dinala lang namin ng ilang personal at valuable naming gamit at lahat kami ay sama-sama ng nag-boat riding. Tuloy, alin ang unahan? Ito. Dapat ako sa unahan, nagbibideo eh. Dito ang harap, dito. Pahinga ko ng bida, bes.
Yung sa gitna. Bakit ito? Ikakrap na lang natin. Diba? Ikakrap na lang natin. Magagandang tanawin ang masisilayan habang nakasakay sa bangka, tulad ng mga kakaibang rock formations, mga kuweba at ikta-iktaryang mangrove, or mga bakawan na makikita sa coastline ng San Narciso, Quezon. Sa wakas, after 48 minutes and 60 seconds, ay dito na kami sa aming destination, sa tinatawag nilang Napento Cave, pero mas nahahawig sa mga welcome art. Siyempre, inuna namin ang pagkuha ng mga pictures para may pang my day daw sa FB. Pagkatapos namin magsawa sa pagpapapicture ay saka lamang kami nag-swimming hanggang sa sumapit na ang dapit hapon. Gabi na rin kami makabalik sa aming cottage, kaya naghapunan lang kami at konting inuman tapos tulugan na. Kinabukasan, Sabado de Gloria ay nagmadali na kaming bumalik sa bahay ng aking kapatid. Maglilitsyon daw dahil Sabado de Gloria na. At magpapapicture daw si Jessie sa pag-ikot ng litson. Ito na nga ang litson. Kailangan daw makunan muna ng picture para lalong sumarap. Pagkatapos mananghalian ay pahinga lang maghapon dahil kinabukasan ay long ride na naman pabalik ng Cavite.